Magandang araw mga kakarampot! Welcome sa panibagong vlog. For this video, susubukan kong mag-solo long ride sa timog na bahagi ng Niagara Region, dito pa rin sa Ontario, dito pa rin sa Canada. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Bandang alas 5 ng umaga nang mag-ride out ako mula sa bahay ng aking tita sa Niagara Falls. Madilim pa at medyo maginaw. The original plan was to do the full Niagara Region loop na north and south, pero dahil wala naman akong practice talaga, I decided to take a shorter route. Pinili ko ang southern half dahil medyo pamilyar na kasi ako sa northern part ng Niagara Region, samantalang bago pa lamang sa akin most of the southern part. So it would be more exciting for me seeing new places. My first stop would be Allenburg Bridge, which is just 12 kilometers away from the starting point. Nakating ako ng Allenburg Bridge at around first light bago tuluyang lumabas si Haring Araw. Okay guys, this was our first stop, Allenburg Bridge, and next na tayo sa next stop natin sa Welland City Hall, which is like sabi sa Google 38 minutes away. It might take me longer, bahala na, di pa kasi ako nagbe-breakfast, and hopefully I'm sure meron kainan doon kasi kanina doon sa huli kong nakitang Tim Hortons di pa ako gutom, pero ngayon medyo nagpaparamdam na, so let's go. My next stop is the city of Welland, which is another 12 kilometers away. Dinahak ko ang napakagandang Welland Canal Trail just as the sun was coming out. Sobrang nagandahan ako sa trail na to. Ganda! Ganda dito guys, promise. Oh? Diba? You see that? Kita mo to, automatic. Ganda. Kita mo to, automatic. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Umaga na. I mean, lumabas na si Haring Araw. Sunrise na. This morning has a clear light as any to see the horizon at the far. Excuses were two for a penny. Napaikot pa kasi tayo ng kabilang bridge. Out the window of his car, and
After the city of Welland, hanap muna ako ng lugar para makapag-breakfast para may lakas naman tayo sa susunod na bahagi ng ride. I found a McDonald's nearby at dito na ako nag-almusal. Ay, okay, let's go. Dahan-dahan muna, kakakain lang natin. Ang gandang Welland, to be honest. Tahimik din. Next stop, sa town of Port Colborne naman, 11 kilometers away. So, can you guess where I am? Yeah, mag-deposit and it feels good. Isa pa sa mga nagbabother sa akin, so it's okay. So let's go! Ayun, nag-obad yung volume sa 360. Tarik, nanghihina na rin ako. Robin Hood now. Ayun, puntahan muna natin yung tropa natin dito sa Port. Nang makarating ako ng Port Colborne, hinanap ko ang bahay ng aking kaibigan na si Romeo, who moved here with his wife a couple of years ago. Nahanap ko naman at nakapagkape ako saglit at nakapagkumustahan. May pabaon pang saging at binigyan din ako ng pamangkin niya ng chocolate. Sakto, ang saging ay panlaban sa cramps at ang chocolate ay instant energy kung kinakailangan. Kung napapansin nyo, so far I divided my ride into manageable segments of 11 to 12 kilometers each. I figured bilang hindi naman ako mamaw, dividing a long ride into short segments would help me complete the ride without stressing too much. Yun lang, the next segment of the ride, Port Colborne to Crystal Beach, would be 20 kilometers. When I was planning this kasi, this segment would be done through the Friendship Trail, isang diretso at mahabang paved trail. Sa isip ko, this would be easy. Friendship Trail. But I was mistaken. 20 kilometers of straight, flat trail is neither easy
nor fun. 20 kilometro na patag. Hay nako, ibig sabihin 20 kilometro na tuloy-tuloy na padyak. Wala man lang konting lusong para ipahinga ang pagpidal. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in. La la la. In the middle of nowhere. Ayun. Matagal-tagal ako sa trail na to. Ganito mukha niya, oh. La la la. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Hindi na Like a matapos mga nightmare, boss. but this Trail na time to. you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst best thing. One eternity later. Finally, I got to Ridgeway. Kailangan ko pa mag-side trip papuntang Crystal Beach. Pwede ko naman lampasan na lang sana yung beach, pero I decided to see it total nandun na rin lang ako. Can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray that it'll stay. Game. Hit you harder, don't go away. Hit you deeper, burning through your veins. One more Nang makarating ako ng Crystal Beach, doon na rin ako nagpahinga ng matagal. Total, tanghali na. you can't keep up. You fall behind. So, nasa Fort Erie na nga ako, no? Gagi. Haba ng trail. Tapos mahabang trail na naman mamaya papuntang Fort Erie. Well, technically, ang Crystal Beach ay ata part na ng Fort Erie, no? Pero punta tayo sa yung pinaka Fort Erie proper, parang ganun. Mamaya. Yun nga lang, walang kainan na malapit. Buti na lang, may baon akong saging. Sa lake. Wala tayong pagkain, kundi isang saging. Matapos magpahinga, I went to downtown Ridgeway para maghanap ng makakainan. Halos lahat ng restaurant sarado, pero buti na lang may isang bukas. Ramdam ko kasi napaubos na ang lakas ko. So finally nakahanap din ako ng bukas na restaurant dito sa Ridgeway or Crystal Beach sa Friday. So kakain muna ako. Nanalo yung gutom. Di na rin siguro ako magdediretso na ako sa Fort Erie pagkatapos kong kumain. Malapit lang naman. So kain muna ako. Ayun, after kumain, lumarda na ako for the next stop. It's Fort Erie, 12 kilometers away. Kasi pwede naman na akong lapit na kasi yung next stop natin. Nasa Fort Erie na ako nang maramdaman ko na nagsisimula na akong magka-cramps. Ilang metro na lang mula sa Fort Erie Town Hall. Tumigil muna ako saglit at nagpahinga at para pahupain ang aking cramps bago pa lumala. So ayun na nga.
nagpaparamdam na yung cramps sa kaliwang tuhod. So pahinga muna. Okay, stretch. After that, nagtungo na ako sa Fort Erie Town Hall. Habang nagpapahinga, napaisip ako na baka yung cramps ay sign na tapusin ko na yung ride dito. Total kako, na-ride ko na dati ang Niagara Falls to Fort Erie ng balikan. Napagugol tuloy ako at nalaban ko na may bus mula Fort Erie hanggang Niagara Falls. Tapos bumili na rin ako ng ticket online. Yun lang, habang naghihintay ako, nag-google ko rin na walang trip sa araw na yon dahil holiday. Patay, ibig sabihin I have to ride my bike all the way back to Niagara Falls. So wala pala akong choice kundi mag-bike pa uwi. I mean gagapang pa uwi. Dahil walang bus ngayon mula dito sa Fort Erie. Bukas pa, siguro dahil holiday. So anong gagawin natin? Eh di gagapangin na lang natin, no? Bahala na. At yun nga ang ginawa ko. The distance from Fort Erie to the falls area mismo is 27 kilometers, the longest segment of this ride. Familiar na ako sa ruta na ito, so I knew what to expect. Isang mahaba at winding na trail through some of Niagara's richest neighborhoods. At this point, paisi-isi na lang ako dahil I was sure sa Niagara Falls na ang ending ko. Also, ayoko ring magparamdam ulit ang cramps. Sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa'kin sumabay. Ang kalsada't kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong At sa wakas, nakarating na ako sa falls area, sa Table Rock Center ng Niagara Falls. I was so happy and thankful na nakarating dito dahil I never thought I could do this on my own.
without any training or preparation. Kaya una, salamat kay Lord sa paggabay sa akin and allowing me to experience this. Salamat din kay Auntie Betty and for my cousins in Niagara Falls for always welcoming me in their home. But wait, di pa dito nagtatapos ang ride. I still have 3 kilometers to go back to my auntie's house to complete the loop. All in all, the ride was roughly 97 kilometers. Short ng 3 kilometers para maging 100. Pero okay na yun. I won't lose sleep over it. I was not even supposed to finish the loop. So I'll take this as a win. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kung di naman kayo nag-enjoy, sana natuto. Kung di naman natuto, sana nag-enjoy pa rin kahit papano. Don't forget to like, comment, share, at ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe. Yun ay kung di ka pa subscribe. At kung may time ka pa, i-click mo yung notification bell to notify you of future vlogs. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.